Nabutas na naman ang isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard matapos paulit-ulit na salpukin ng China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal nitong weekend. Pero sa kabila ng pinsala, nagdesisyon ang PCG na wag munang alisin ang barko para bantayan ang aktibidad ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nabutas at nagkayupi-yupi ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa matapos 3 beses banggain ang barko ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Escoda Shoal malapit sa Palawan. Ginitgit at sinalpok sa harapan, sa tagiliran at pati sa likuran ng ating barko. Suma total, 10 barko ng China ang pumalibot sa BRP Teresa Magbanwa na mahigit 4 na buwan nang nakabantay sa Escoda dahil sa iligal na aktibidad ng China. Ayon sa Beijing, barko natin ang nag-umpisa ng gulot ng bangga sa barko nila. Tinawag din nilang iligal ang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na teritoryo raw nila. Kahit malinaw naman na pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dahil ilang milya lang ang layo nito sa mainland Palawan. We exercise sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction over the area. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally, yung presence nila there are illegal. We are there on a legal basis dahil atin yun. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa bahay, sariling bahay natin. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, magpupulong sila ngayong araw ng National Maritime Council para pag-usapan ang susunod na hakbang ng Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs nakipag-ugnayan sa China para iprotesta ang nangyari. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang posibleng pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa Beijing. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture where we're headed on this. Dahil sa sunod-sunod na banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Escoda Shoal, nababahala na rin ang ibang bansa. Ang Australian Embassy binatikos ang umano'y hindi katanggap-tanggap at peligrosong aksyon ng China. Hinimok nilang Beijing na sumunod sa international law at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. Ang Japanese Embassy kinundi na rin ang paggamit ng dahas ng China. Nakikiisa raw sila sa Pilipinas para mapanatili ang rule of law sa karagatan. Iginiit din ng Amerika ang pagsuporta nila sa Pilipinas. Sa pahayag ni US Department of State spokesperson Matthew Miller, iginiit nitong suportado ng Amerika ang legal na operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating EEZ. Iginiit niya rin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa sandatahang lakas nito, mga eroplano, barko, lalo na sa PCG. Sa ngayon, isa sa ilalim pa sa evaluation ang pinsala ng BRP Teresa Magbanwa. Pero habang wala itong kapalit, mananatili itong nakabantay sa Escoda Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.